Bukod sa Maynila, nalubog ulit ang ilang bahaing lugar sa Quezon City kahapon dahil sa malakas na ulan. Sa isang barangay, hanggang leeg ang tubig at may sofa pa na inanod. Paano nga ba tinutugunan ng LGU ang problema nila sa baha? Alamin sa pagtutok ni Nico Wahe. Bandang alas 3 ng hapon kahapon nang bumuhos ang malakas na ulan sa malaking bahagi ng Metro Manila. Mabilis binaha ang mga kalsada sa Quezon City tulad sa Timog Avenue. May mga sasakyang nagdalawang isip na suungin ng gutter deep na baha sa bahaging ito ng Scout Tobias. Bumaha rin sa Scout Madrinian. Mabilis ding tumaas ang baha sa Manila North Cemetery. Sabi ni Yus Cooper K. Estacio, abot tuhod ang baha at may mga na-stranded pang motorsiklo. Binaha rin ang Araneta Avenue, corner Caliraya Street sa Barangay Tatalon, na ayon kay Yus Cooper Henson ay madalas binabaha kapag malakas ang ulan. Hanggang baywang naman ang baha sa bahaging ito ng NS Amoranto Avenue. Ang SUV ito tuluyang nalubog sa tubig. Sa kuha ng CCTV ng barangay, makikita ang hanggang leeg na tubig sa Barangay Santo Domingo. Naglutangan ng mga basura. Ang malaking sofa na ito tumawid pa sa kabilang kalsada. Sinamantala naman ng mga batang ito ang maglaro sa baha gamit ang kanilang DIY bangka. 3 pamilya sa barangay ang pansamantalang pinalikas. Kasi yung area talaga nila, medyo mababa sila and parang prone talaga sila na mag-catch ng mga flood waters. Tapos nasa waterways din sila ng San Juan River. Kaya talagang prone sila. Agad din naman daw pinauwi ang mga residente nang bumaba ang tubig dakong alas 11 ng gabi. Kinabukasan, tumambad ang mga naiwang basura at putik, kaya nagsagawa ng clearing operations ang lokal na pamahalaan. Ayon sa Quezon City Disaster and Risk Reduction Management Council, may mga pinaplanong flood control project ang lokal na pamahalaan. This is the Catch Basin project sa Drainage Master Plan ng QC. Inaaral na to at I think it's gonna be done soon. Pero kasi medyo long process to. It's like getting a parang open area, huhukayin siya, tapos bubuksan, parang gagawa ng parang catch water basin. Usually sa basketball court yon, tapos para doon dadalo yung flood water, tapos pagka humina na yung ulan, unti-unting i-let go naman yung water. So more than 100 plus na drainage ang gagawin dito sa catch water basin na tinatawag namin. Para sa GMA Integrated News, Nico Wahe, nakatutok 24 oras.